Hi guys, our lesson for today is about Grade 4 Math, Quarter 3, Module 2, Lesson 1, Describing Triangles and Quadrilaterals. Sa lesson na to, pag-aaralan natin kung paano natin i-describe ang triangles at quadrilaterals. Meron tayong statement dito. In a geometry class, Teacher Cathy prepared cutouts of different shapes as shown in the illustration. She asked Isaac to group the shapes into two. How will Isaac group the shapes? Okay, sa isang geometry class daw, si Teacher Cathy meron siyang prepare na cutouts na different shapes. So, sinabihan niya si Isaac na igrupo ang mga shapes na yon sa dalawang grupo. Okay, paano kaya igugrupo ni Isaac ang mga shapes? So, ito yung mga shapes na nakat ni Teacher Cathy at ito yung ipapagrupo niya kay Isaac ng dalawang grupo. Okay, so meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cutouts. Tapos, igrupo niya ng dalawang grupo. So, paano kaya gagawin ni Isaac yon? Bago natin tulungan si Isaac kung paano igrupo ng dalawang grupo ang kanyang mga cutouts, answer muna natin ang following questions na nandito. So number 1, who is the teacher in geometry class? So sino daw ang teacher ng kanilang geometry class? Si Teacher Cathy. Number 2, what does she want Isaac to do? Okay, so ano ang gusto ni Teacher Cathy na ipagawa kay Isaac? Ang gusto niya is igrupo ni Isaac ng dalawang grupo yung mga cutouts. Okay. Next, what is asked in the problem? Okay, so ano yung tinatanong sa problem natin? Paano kaya igrupo ni Isaac ang mga cutouts na shape? Okay, number 4, if you are Isaac, how will you group the shapes or the figures? Okay, so kung ikaw daw si Isaac, paano mo kaya igugrupo yung mga cutouts na ginawa ni Teacher Cathy? Kung ikaw si Isaac, paano mo kaya ito igugrupo? Okay, so paano natin yan sasagutan? Bago natin sasagutan, pag-aralan muna natin ang ating mga points na nandito. Polygons. So ano yung polygons? Polygons are closed figures with straight lines and angles. Okay, so ano daw yung polygons? Ito yung mga closed figures na may mga straight lines at mga angles. So ano daw ang tawag natin sa mga shapes na nandito? Tinatawag natin itong polygons kasi they are closed figures with straight lines and angles. Okay, so mga closed figures sila na may mga straight lines, of course. Hayaan nyo na kahit na hindi straight ang lines ko, pero i-imagine nyo na lang na straight lines yan siya and meron siyang mga angles. So ang mga dito sa gilid natin is tinatawag nating angles. Okay, so ang tawag natin dito are polygons. We can classify the polygons above based on their attributes or properties as triangles and quadrilateral. Okay, so ang figure daw natin, pwede natin siyang maklasify base sa kanilang attributes at properties as triangles and quadrilateral. Okay, so pag-aralan natin kung ano yung triangles at kung ano din yung quadrilaterals para alam natin kung paano natin igrupo ang ating mga figures or ang cutouts ni Teacher Cathy. So, ano yung triangle? Triangle is a polygon with 3 sides. Ilan yung sides ni triangle? 3. 3 vertices. Ilan yung kanyang vertex? 3. And 3 angles. Okay, ilan yung kanyang angles? 3 din. The sum of the interior angles of a triangle is always 180 degree. Okay, so alam na natin kung ano yung triangle. Ito yung isang polygon kung saan meron siyang 3 side, 3 vertex, at 3 angles. At kapag i-total mo ang kanyang angles, ang total niya is 180 degree always. Ito yung example ng ating triangle, of course. Triangle, merong 3 side. So ito yung kanyang side, tinatawag nating side. 1, 2, 3. And then, ang kanyang vertex is itong tip kung saan nag-meet ang dalawang line. So, ito ang kanyang vertex. 1, 2, 3. And then, ang angle naman is itong nandito sa loob. Ito yung tinatawag nating angle. So, ang angle niya is 1, 2,
tatlo. At kapag i-add mo ang sukat ng tatlong angle na nandito, ang kanyang sukat, ang total is always 180 degree. Okay? Kapag lumampas siya ng 180, hindi na natin yan pwede tawaging triangle. Kasi ang attributes ni triangle is 180 ang total ng kanyang tatlong interior angles. So, alam na natin kung ano yung triangle. Ang triangle is a closed polygon kung saan meron siyang tatlong side, tatlong vertex, at tatlong angle. Kapag hindi kumpleto ang kanyang attributes, hindi natin siya matatawag na triangle. Okay? At ang total ng kanyang tatlong interior angle is always 180 degree. Dahil alam na natin kung ano yung triangle, pag-aralan naman natin kung ano ang quadrilateral. Okay, again, quadrilateral. Ano yung quadrilateral? Quadrilateral is a polygon with 4 sides. Okay, so si quadrilateral, kung si triangle mayroong tatlong side, si quadrilateral is mayroong 4 na sides, 4 vertices or 4 siya na vertex and 4 angles. Okay? So tandaan nyo na kapag quadrilateral, 4 ang side, 4 ang vertex at 4 ang angles. The sum of the 4 interior angles of a quadrilateral is always 360 degree. Okay, so kung si triangle, ang sum ng kanyang tatlong, ang interior angles is 180 degree. Si quadrilateral naman, ang sum ng kanyang 4 na interior angles is always 360 degree. Kapag lumampas naman siya ng 360 degree or bumaba siya, ibig sabihin hindi natin yun pwede tawaging quadrilateral. Okay, so ito yung figure ng ating quadrilateral. Okay, so hindi na naman siya straight. Pasensya na kayo. Again, a polygon is a straight line and then meron siyang mga angle. So, of course, si quadrilateral is tinatawag nating polygon. So, si quadrilateral, ang kanyang attributes is meron siyang 4 sides. So, i-count nga natin ang kanyang side. 1, 2, 3, 4. Okay, meron siyang 4 na sides. And then, meron din siyang 4 na vertex. Okay, so ang kanyang vertex is, andito ang kanyang vertex. 1, 2, 3, 4. Okay, ang vertex kung saan nag-meet ang dalawang line. So ito isa, dalawa, dito sila nag-meet. So ito yung kanyang vertex. So meron din siyang 4 na vertex. 1, 2, 3, 4. Si angles naman, meron siyang 4 na angles. Okay, so meron siyang angle dito 1, dito naman 2, dito naman 3, at dito 4. So, meron siyang 4 na angles. And then, ang total ng kanyang 4 na interior angles is always 360 degree. Huwag natin talaga yung kalilimutan. Okay, so ngayon alam na natin kung ano ang triangles at ano ang quadrilaterals. So ngayon, alam na natin kung paano tulungan si Isaac, kung paano natin i-grupo ng dalawang grupo ang mga cutouts ni Teacher Cathy. Okay, so i-check nga natin itong ating first na figure. Ano ito? Ito ay triangle kasi meron siyang tatlong side, tatlong vertex at tatlong angle. Okay, so this is triangle. Ang pangalawa naman is tinatawag nating quadrilateral kasi meron siyang 4 na side, meron siyang 4 na vertex, at meron siyang 4 na angle. Okay? So, this is quadrilateral. Next is a triangle. Tapos, ito, quadrilateral. Okay, so alam na natin kung paano i-grupo ang mga figures na nandito. Ito din is quadrilateral. Next, triangle, triangle, quadrilateral, quadrilateral, and quadrilateral. Ayan. So, alam na natin kung paano siya i-grupo. Dahil alam natin na ang triangle, meron siyang tatlong side, tatlong vertex, at tatlong angles. While si quadrilateral, meron siyang 4 na side, 4 na vertex, at 4 na angles. Okay? Ngayon, i-check natin kung naintindihan ba natin ang ating lesson. Okay, so meron tayong illustration dito sa left side. Pagkatapos, ilagay natin ang number of sides, number of angles, number of vertex, and name of polygon. Ano yung dalawang polygon na pinag-aralan natin? Triangle and quadrilateral. Okay, so ang first natin is, ano ito? Meron siyang ilang sides? 4. 1, 2, 3, 4. Okay?
So, meron siyang 4 na side. Ang number of angles niya is 4 din. At ang number of vertex is 4 din. So, ang kanyang pangalan is quadrilateral. Okay? So, isulat nyo ang buong pangalan ha, quadrilateral. Nilagyan ko lang ng Q kasi hindi na tayo magkasya. Next. Ano ito? Number of sides. 1, 2, 3. 3. Number of angles. 1, 2, 3. 3 din. Ang number of vertex is 3 din. So, ang illustration na ito is a triangle. Next. Ito naman. So, 1, 2, 3, 4. 4 na sides, 4 na angles, and 4 na vertex. Ano ang tawag natin? Quadrilateral. And lastly, ilang sides meron siya? 1, 2, 3. So, 3. Ang kanyang angles, 1, 2, 3. 3. Ang vertex, 1, 2, 3. 3. So, of course, ang illustration na ito is a triangle. Okay? So, ngayon, alam na natin kung paano tulungan si Isaac, kung paano i-group ang kanyang cutouts na binigay ni Teacher Cathy. Alam na natin na ang triangles ay meron siyang 3 side, merong 3 vertex, at merong 3 angles. At ang total ng kanyang 3 interior angles is always 180 degree. While si quadrilateral naman, meron siyang 4 na sides, 4 na vertex, at 4 na angles. At ang total naman ng kanyang 4 na interior angles is always 360 degree. Okay, so that's all for today's video guys. Sana may natutunan kayo sa ating lesson for today. See you in our next lesson. Bye!